no, Kalinga Prab, gawin mo yun. No? Pagsabihan mo, pigilan mo si Bal Santos dahil siya yung pwedeng sumira pati sa'yo. No, Kalinga Prab. Okay? Pwedeng pati siya. Hindi po ito sa tinitira ko si Bal Santos Matubang ha. Tingnan. Dahil sa nangyaring ito, no, nakaisip na ngayon si Kalinga Prab na awatin na, no, si Bal Santos Matubang. And for me, I think it's the right time, no. Maaring siguro mga nakaraan na mga issue ginawa niya na, and baka lang ha, hindi nagtagumpay. I think at this time around, no, dapat talaga medyo rendahan na ng konti si Bal Santos Matubang kasi nga hindi naman mangyayari to or hindi naman lalala itong problema na to kung hindi niya masyadong hinipe yung issue, no? Aminin natin, may contribution talaga si Bal Santos sa mga nangyaring issue na to. And to think na mayroong sinasabi si Beyonce na mayroong recording ng pag-uusap nila, pero panay pa rin yung insist niya, no? Biro man yun or totoo, may pinag-usapan na. So, dapat stick to that, di ba? Okay, kaya kung nasulsulan man talaga si Beyonce ng mga taong nasa paligid niya, dahil na rin yan, no, may contribution po kung ano man yung mga nasabi ni Bal Santos Matubang. Oo, nandoon na tayo, sumasagot siya. Okay, given yun, sumasagot siya. But just answer the question or just answer whatever is being thrown to him. Diba? Huwag niya nang palawigin, huwag niya nang dagdagan ng kung ano pang salita niya na yes, maaaring joke sa kanya, maaaring joke sa atin, pero pwedeng ibahin ng ibang taong galit sa kanya yung interpretasyon nun, which is ganun yung nangyari. So I hope this time around ganun na yung gawin ni Kalinga Prab, na siya na yung sumagot at patigilin na si Bal Santos Matubang. And another thing is, ito nga pag-take down ng mga videos niya na ang kapalit, aalis sila sa bahay. Yung naging kasunduan doon kay Rapi Tulfo, di ba? So, mukhang hindi sasang-ayunan agad ni Kalinga Prab. So, depende sa pag-uusap nila yan. Di ba? And yan po ang ilan sa lalamanin ng content ko na to. At bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And always po, mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ito po, allow me to play portion of the live ni Kalinga Prab kung saan may mga na-mention siyang mga bagay na I hope mangyari na, no? At ma-implement talaga, especially yung part ng kay Bal Santos Matubang. Inulit ko, wala po akong kinakampihan dito. Ito po ay aking opinion lamang na nakabase sa mga pangyayari, sa aking nababasa, naririnig, at sa aking naiintindihan. No, wala po akong pinapanigan. Ako po ay nagbibigay lamang ng aking opinion. Right? So, ito po. Pakinggan po natin yung ilang sinabi ni Kalinga Prab. Di ko na po alam yung pinaka-rason kung bakit hindi sumama ng Korea, pero may nararamdaman na ako noon na talagang pawala na talaga siya sa Kalinga. No? Kaya nagtanong na rin ako sa kanya ng time na yun. So, about naman yan kay Kuya Bal at sa comment content So, okay. Doon muna tayo sa part nung kay, kay Beyonce, no? Na nagtanong na raw siya. Pero actually, di ba, kung maalala ninyo, yung iba niyang content, ayaw niyang pag-decide sila Beyonce, pamiliin, di ba? Dahil nga siguro ayaw niyang tuluyang masira, no? Kung ano man yung merong pagkakaunawaan sila nila Beyonce at ng mga magulang. Parang hinayaan niya. Kaya lang kasi kahit na anong pigil mo, di ba, anong pilit mong pag-unawa, kung talagang ang isa sa inyong dalawa ay wala na doon sa napag-usapan, mahirap na talagang pigilin. Di ba? So,
nakakagulat lang na ako personally, hindi ko alam na yung pananahimik pa lang yun ni Beyonce, may iba nang ibig sabihin. No? So ngayon, yung pagpunta niya, or I mean, yung hindi niya pagsama doon sa ah, South Korea, no? Pwedeng masabi talaga na sinasadya na eh. Hindi ko sa inaano kasi oo, nakita natin may ebidensya si Dr. Lab na nagpa-hospital sila, but ba kahit sino naman pwedeng pumunta ng clinic, di ba? Kahit na sabihin natin simpleng ubo, simpleng sipon lang yan, pumunta ka sa clinic, magpa-check up ka, sabihin mo lang yung sakit sa'yo, di ba? Then take some photo, pwede naman gawin eh, di ba? Kasi kung totoong ganun yung sitwasyon, di ba? Magsasalita si Beyonce, di ba? Magsasalita siya, pero mas nanatili siyang nanahimik. Nanahimik na lang siya. Pero deep inside, hindi natin alam kung ano talaga yung gusto niya mangyari. Now, eto, nagsasalita ngayon si Kalinga Prab na siya mismo nakakaramdam. No? Nakakaramdam na. Kaya siya nakapagsalita na hindi pwedeng dalawa, dapat mamili ka. No? Doon sa parte na nakaramdam na rin si Kalinga Prab. So, medyo nakakagulat na ako personally, dahil nga hindi ko ganun inisip na yung pagiging tahimik pala ni Beyonce, mayroon na siyang ibang nasa isip na pwedeng gawin, na ginagawa pala. So, ito yung nangyayari. Ano ko ngayon, title ko, tama na. Ito ay about sa laman ni Kuya Bal sa Batalero Farm. Ako na pong bahala kay Kuya Bal na magsabi na tama na, stop na. Ayaw ko na po ng gulo. Kasi hindi lang naman si Kuya Bal ang dito, natadamay ako, pati mga kapatid ko. Sila Pau-Pau, sila Kakay, ayaw niya ng ganito. Sa totoo lang, matagal na silang na-stress din. Dahil nga po sa mga sa mga laban ni Kuya Bal sa social media. Pero kami po, di po kami suportado dito, no? Alam po. So, I think really, no, itong sinasabi ni Kalinga Prab, sana maging tutuhanin niya, no? Tutuhanin niya, katulad niya sinasabi niya, pati yung mga kapatid niya pala, matagal ng stress. Kasi matagal naman talagang nandito sa social media si Kalinga Prab, eh, no? Isa siya sa mga kauna-unahang nagkaroon ng charity vlogging, di ba? So, I think it's about time na, no? Pigilan na nila ng medyo, rendahan nila ng konti si Bal Santos Matubang. Kaya lang, habang ginagawa tong video na to, or habang nagla-live siya, mukhang maraming mga ina-upload pa rin si Bal eh. Ang dami niya pa rin ina-upload ng mga content niya pertaining to sa nangyari. Ngayon, pumunta pa ata siya doon sa dating tirahan nila Beyonce, then pumunta doon sa bagong bahay nila Beyonce, and talking about yung mga naging ambag, bakit ganito gano'n, no? It doesn't help, no? Usually, nababalikan pa sila nung nababalikan dyan. So, dapat siguro nga, no? Medyo awatin na nila si Bal Santos. And kay Kuya Bal, medyo alalay na Kuya Bal, no? Medyo kasi hindi lahat talaga makaka-appreciate ng iyong mga sinasabi, kahit na ba yan ay biro, no? Dahil sa ngayon, sa dami ng mga bumabati ko sa'yo, yan talaga yung mangyayari, no? Na lahat ng sasabihin mo, pwede nilang baliktarin kahit na yan ay biro pa. Then, may mga pag-uusap na palang nangyayari tapos hindi mo pa sinusunod, tuloy ka pa rin. So, may part talaga na may mali si Kuya Bal. Now, dito sa sinasabing ito ni Kalinga Prab, sana mangyari na, no? And if I were Kalinga Prab, talagang medyo rendahan niya ng konti ang tatay niya, no? Not to stop him, no? Just slow it down. Kasi katulad niya kung ano niya pa ano pa yung sinasabi niya kay Arthur ni Garrett, nagme-mention pa siya ng mga parang koneksyon, which is hindi na maganda yon, no? Hindi na maganda yon na parang ginagawa mong panakot yung mga taong kakilala mo, yung mga governor, kapitan, kagawad, which is hindi po magandang pakinggan, no? Parang kaya malakas ang loob mong gawin yan dahil may mga connection ka, ganun ba yon? Di ba? So kahit sino na makakarinig niyan,
medyo ganun na yung isipin. So sana, no, Kalinga Prab, gawin mo yun. No? Pagsabihan mo, pigilan mo si Bal Santos dahil siya yung pwedeng sumira pati sa'yo. No, Kalinga Prab. Okay? Pwedeng pati siya. Hindi po ito sa tinitira ko si Bal Santos Matubang, ha. Tingnan nyo po kasi yung mga pangyayari. Ano po ba yung ipinanglaban sa kanya ni nila Beyonce? Yung pagsasabi niyang bobo at sesementohan niya yung muka ng nanay niya. Biro, pwede, pero paano po yung tinanggap ng mga taong galit sa kanya? At yun yung ginagamit sa kanya ngayon, di ba? Oh, may pag-uusap na may voice recording or video recording. Oh. Di ba? So, yung mga ganung bagay, nandoon sa video na yun, pumapayag siya, pero why is he keep on insisting? Di ba? Oo, makikita mo may mga joke siya, pero yun na nga eh. Yung mga galit sa'yo, hindi yan ititake as a joke. They will take it as a personal attack. No? So, kung yun yung plano ni Kalinga Prab, please, proceed on doing it. No, take down all the videos, even yung mga ginawa niya ngayon. Take all it down. Remove it. Diba? Para hindi na lumaki pa yung issue. At hindi pa dumami yung pwede nilang gamitin na ebidensya laban kay Bal Santos Matubang. Actually, yun nga, parang si Kuya Bal lang naman ang target nila rito eh. No? Yun nga lang, syempre madadami at madadami si Kalinga Prab. Dahil, di ba, beneficiary niya si Beyonce. Okay? Ko na nadala si Kuya Bal sa kanya sa bugso ng kanyang damdamin. Frustrated siya, galit siya. Pero kami na pong pamilya ang bahalang mag-ano sa kanya, magsabi, magpaalala. Well, Tama. sa part na frustrated siya, bugso ng damdamin, I don't know, no? Para sa akin kasi, for you to be in this kind of social media na napapatikos, for you, yung mga bugso ng damdamin na, para sa akin, no, hindi ka na dapat nagpapadala sa ganun, no? Hindi na dapat nagagamit yung mga ganun. Kasi, kumbaga, pinagdaanan mo na yung mga yan, eh. Alam mo na kung paano approach dyan. No? Unang-una, hindi ka na dapat tinatablan ng mga ganyan. Diba? Lalo't parang napaka-basic lang naman ng problema, yung issue. Diba? Para sa akin, ha? Para sa akin. Kasi, oo, nasa may edad na. Diba? Madali nang magalit. Nandun na tayo doon. Pero, you've been there. Diba? So, alam mo na kung paano i-approach yan. Ngayon, kung talagang dala na ng katandaan, well, yung kailangan na talaga mag-intervene ni Kalinga Prab. No? Kita mo yung nangyari. Mismong sa araw pa ng kasal ng anak niya. Ng kapatid mo. Nangyari yung and yun na, mabawasan din yung stress ng mga kapatid mo na katulad ng sinasabi. No? Vlog ko, di ko alam kung papahid nila, no? Pero hindi ko basta-basta tatanggalin yun kasi yung po ay pinaghirapan ko. No? Nagkaroon sila ng bahay, nagkaroon sila ng kung ano meron sila ngayon dahil sa mga vlog na yun. So, hindi yun pwedeng basta-basta matanggal. Bakit? Yung kumbats tayo sige. Yun lang. Nakalado. No? Pinaghirapan namin yun at mga vlog ko na yun, wala naman pong ano yun eh, walang toxic doon. No? Napakaganda ng mga vlog na yun. Puro good vibes lang yun. Saka, yun ay pinaghirapan ko at ng team namin. Ginastosan namin yun. Ano po? So with regards dyan, no, sa sinasabi niyang content niya, well, ang napag-usapan kasi doon sa ano na yon, sa programa na yun ni Tulpo is bahay kapalit ng pag-take down ng lahat ng videos, no? Na may nanduron yung mukha, yung boses, no? Yung litrato ni Beyonce. Diba? Yun yung ano eh, huling narinig nating pinagkasunduan, no? Ni ano yun, ni Bal Santos. So itong kay Kalinga Prab, iba pa to. Diba? Iba pa tong magiging usapan dito. Now, if Kalinga Prab will insist, no, na i-keep yung mga videos na yon, marami-rami yun, 98 videos.
So, magkakaroon ito ng shared revenue sa malamang. Ng shared revenue yung magiging kakalabasan niya. And dito na papasok yung paano na yung computations, no? And katulad nga ng sinasabi ko, doon sa 98 videos na yon, ang iniisip ko doon, doon kinuha yung pagpapagawa ng bahay nila Beyonce, no? Plus, syempre yung sa sponsor. Now, yun yung magiging pinaka-the best na solution dyan. Magkakaroon ng shared revenue. No? Kasi kahit nasabihin natin good vibes yan, pero nanduroon pa rin yung mukha ni Beyonce, makikita pa rin siya, mapapanood pa rin siya. Di ba? Babalik at babalik yung alaala ng tao at babalik sa comment section yung mga pangbaba sa kanya. No, yun yung mangyayari kasi doon. Diba? Kung sakaling ikip ni Kalinga Prab yun. So, the best na magiging ano dyan, kumbaga fair for both is shared revenue. No? Pag nag-shared revenue yan, siyempre, iisipin naman ng mga tao, hinahabol mo pa rin yung kita. Di ba? No. Pero kasi, yun naman talaga yun. Di ba? As long as kumikita kasi yung mga video na yan, dapat meron sila. Di ba? Kasi nandiyaran pa rin yung mukha nila. Di ba? So, yun yung pagkakaintindi ko dyan. Ngayon, kung ayaw ni Kalinga Prab na magkaroon ng shared revenue, pwede talagang ipatake down niya ni Beyonce. Yung kapalit yung bahay. Diba? I-turn over nila yung bahay. At lupa, syempre. Kung yung lupa man, si Kalinga Prab din ang nag-sponsor. So, para sa akin, ganun po yung mangyayari. Pero syempre, doon sa mga taong hindi very much aware na may ganong pwedeng compensation na mangyari, ang isipin talaga nila, mukhang pera ka pa rin. Mukhang pera pa rin si Beyonce kasi humihingi pa rin siya ng kita doon sa kikitain ng mga video eh. Pero yun po talaga ang dapat mangyari. Kung sakaling ayaw ni Kalinga Prab, ipa-take down yung mga videos. Hindi na po yan it's a matter of good vibes, pinaghirapan, no? Ginastusan. Ang punto na lang po nila dyan is nandyaraan yung mukha ng taong ayaw na, no, sa social media. Yun po yun. Yun yung magiging argument dyan. And I hope masettle nila yan. No? And si Kalinga Prab naman very open in saying na hindi niya babawiin yung pabahay na yun. Kanila na yun. No? Ilang beses niya na yung inulit-ulit at inulit niya ulit dito sa live na to. So it's clear na walang babawian ng bahay. So if that's the case, Kalinga Prab can keep all the videos without shared revenue. So, ganun yung mangyayari. Yan po ay pangunawa ko, no? Hindi ko sinasabing ganyan yung mangyayari. No? I'm just basing my explanation based on facts and a bit of logical reasoning. So, I hope no, magawa ni Kalinga Prab yun na masaway niya ng kahit bahagya, no? Patigilin niya muna si Kuya Bal sa mga nangyayari ngayon. Kasi the more he talks, the more na siya ay makikitaan ng butas na pwedeng ibalik sa kanya na madadamay ka pa rin, Kalinga Prab. And may stress din yung iyong mga kapatid. And with regards naman doon sa kanyang mga videos, yun. It's either shared revenue or kunin ninyo yung bahay. Diba? And take down all the videos. Diba? Wala na po dito yung good vibes. Katulad na sinabi ko kanina. Ayaw na ni Beyonce makita mukha niya sa social media. That's it. Kasi even kay Dr. Labayan din. So, yun lang po at hanggang dito namang maraming salamat.